marami ka kasing kwento dahil umatin ka ng seminar. O Kaya, tama. O very good si brother. O totoo yun. 5 beses ba naman? 5 araw? 5 araw. Talagang interesado ako, Kuya Brother. Okay. So, ngayon, kung alam mo, Brother Tony, meron tayong barangay Opo. na naghahaul ng basura. Opo, totoo yun. Meron. Ngayon, makipagkompetensyahan ka. Hindi po. Kasi ganito, ulitin ko ha. Kanina nasabi ko na ang 36% lang ang kanilang napakinabangan at ginagampanan at ano pa yun? Yung ginagamit nila na 3 R. Reuse, reduce at recycle. Samantalang meron pang 64% na basura nagkalat-kalat lang dyan. Mabuti kung nailagay yan doon sa hindi nabubulok o na ganun. Hindi lahat ng basura. Yun po ang ulitin ko ha, sumasabit sa mga kanal na merong tinatawag na nababara kaya bumabaha. Yun ang nagkukos ng climate change, bagyo. Bagyo o ano pa, undoy, baha, ganyan. Na maraming tao na nabibiktima. Doon sa ibang bansa, nagrarally po sila, naghubad na sila para mapansin lang ng gobyerno. Dahil nakikita doon na talagang nakasulat doon sa kanilang tarpaulin, sa kanilang pagrarally na meron pa bang Planet B? Kung mawawasak ng lubusan yung planetang Earth? Siyempre, wala naman. Bakit planet Earth? A yun. Tapos bakit may B? Kaya nga ang tanong, meron pa bang Planet B? Wala na, di ba? Planet A, Planet B. Wala ng Planet B. Pinag-aralan nilang lumipat sa Mars pero hindi naman pwede. Kasi dito lang talaga sa Pilipinas yan. Oh, ngayon, pag naghahakot, sa mundo. pag Earth. naghahakot ng basura, dapat may permit sa barangay. Okay. Lahat yan ay meron ng kumpleto na yan ang mga papilis. Kaya nga, ulitin ko ha, August 7, 2006, pina-approve ng ating sa UP, unang-una sa UP Diliman, yung produkto, kung matibay ba, umaasahan ba. Aprobado, sigurado, matibay. Anong gagawin sa, Yun nga, yung 5 klaseng decorated na cement, black cement, parang ganun. 784 PSI. Nang ibig sabihin ng PSI, per square inch na halos tatlong doble na tibay kaysa hollow blocks. At ang naitayo po dito ng Splendor sa pamagitan nun kasi meron tayo po Splendor Corporation Construction for Humanity. Sila po magtatayo. 4 na bahay na may tatayo sa loob ng isang araw dahil may mga gamit na po. At yung sukat ng bahay na may tatayo ay nasa 72 square meters floor area. Ang lote mo ay 128 square meters floor area. Hindi po dito sasawatahin ng gobyerno, bagkus tutulong po sila kasi ito nga po ang binigyan ng Diyos ng solusyon. Itong butihin nating engineer na to, aprobado naman yan, kumpleto na yan, kaya susugan pa yan. Yung mga ibang dating kung saan nila nagamit ang pera, pagdating ng araw, tutulong na yan doon kasi isa ka rin sa magbenepisyo ang iyong pamilya dahil makontrol na po ang tinatawag na climate change at saka global warming. Okay ba yun, Kuya Brother? Ano? malaking trabaho po yan eh. Malaking trabaho talaga. Kaya kailangan sa isang lugar ay magkakaroon kayo ng 150 katao. Ayan. At kung malaki yan, siyempre, magkakaroon ng mga household na sila po yung may kakayanang mag-ipon din ng basura. Hindi naman lahat maghahanap ng basura. Kami po, sa aming parts, salamat din sa tiwala ng Diyos at sa pamagitan ng Splendor na kami po ay kinuhang mga educator. Educator po ang mga may kakayanang mag-educate.
lalo na sa mga katulad namin na may ginintuang puso na magpaliwanag sa mga tao upang magkakaisa na tayo, magkakaroon tayong paniwala, magkakaroon tayo ng pag-aksyon, at magkakaroon tayo ng sacrifice. Ulit-ulit na kanina pa yan. O para Ulit. maatandaan nila. Ang kailangan nito, Oo. kung mag-join dito, kikita ba? Yun ang importante. Ayun, Hindi na maganda. yung educator na yan. Maganda, Kasi maganda tanong mo, brother. ang problema, hindi mo sila kailangan i-educate. Ang kailangan nila, kapag they have to bring their basura, are they going to entitled for any payment? Okay. Kasi iniipon ninyo yun eh. Lahat yan ay kasama yan, tama ka. Lahat yan ay kasama yan na kailangan kumpleto kasi ang basura kasi kailangan isegregate yan. Hindi kasi Meron na nga pwedeng- kumukuha yung yung tawag nito, yung naglalako na basura, bote, Hindi, mga ganun. ganito yon. Kung sino mang, nakalimutan ko lang kanina, na kung sino mang may malinis na basura, kasi hindi ko mo basura, ay hindi mo linisin. Lilinisin yan kasi yung iba, pwedeng gamitin sa livelihood. Halimbawa, may mga nakita kang mga pinaglalagyan ng isda. Pag hindi mo hinugasan yon, i-stack mo lang, maaring mag-cause din yan ng tinatawag na sa air, pollution. Diba, kailangan, bago mo itabi, bago mo isegregate, malinis na yan, hugasan mo. O, di ba? Kaya, kailangan ma-educate talaga kasi hindi basta-basta mag-ipon ka rin ng basura. Kung mo basura na yan, Hindi, ang unang tanong, mag-iipon ka ng basura, dapat manghingi ka ng permit sa barangay na... meron yan, kumpleto na Kasi nga po ganito yan. yan, oh. Anong kompleto pinagsasabi mo dyan? Hindi po yan sila pwedeng mag-operate kung wala pong mga kumpletong. Unang-una nga, ulitin ko pa, August 7, 2006, pina-approve na yan sa ating environmental doon si Atinsya, kung naalala niyo po. At yan ay approve na po nga yan. Budget na lang ang hinintay, kaya nga po hindi siya gumagalaw kaagad. So wala pa rin budget. Meron na rin itong bago na binanggit. At meron kumpleto yan na lahat ng mga nagpa-participate dito magkakaroon ng magandang buhay, magkaroon ng magandang bahay, magkaroon ng magandang hanap buhay. Kumpleto. Kasi process, produce, and products. PPR. Ayan. RPP. Parang ganon. Basta process, Okay. process yung basura. Okay, meron akong sasabihin sa iyo, ha? Opo. Alam mo, kapag nag-i-imbak ka ng basura somewhere else, irereklamo ka ng kapitbahay. Kaya nga po, doon siya sa may malayo para walang magrereklamo. Ikalawa, hindi magrereklamo yung kapitbahay mo dahil siya ay babayaran mo pa. Halimbawa, magpapasip-sip. Pasensya na po kayo ha. Malabanan. Kayo po ay naningil naman talaga ng bayad. Pero dito po sa Splendor, ang Splendor pa ang magbabayad kasi gagawin din gas yan. Ha? Oh, yan. Ang Splendor magbabayad sa bawat magpasip-sip. Kaya, mag-agawan na sa basura ang mga tao para sinupin at ipunin at ilagay sa tamang paglalagyan na walang magreklamo. Bagkos matutuwa ang mga tao dahil solusyon niya po. O ano pa tanong mo, kaibigan? Kuya brother. Malaking trabaho, hindi yun basta-basta. Malaki talaga. Siyempre, kaya nga sacrifice eh. Kaya nga sacrifice yung ubas, yung huling litra S. Sacrifice. Kasi sa fruit of the Holy Spirit din, kailangan may sakripisyo ka, may patient. Kasi pag wala kang patient, kahit nagtrabaho Ang ka, pag-iimbak ng basura, irereklamo ka ng kapitbahay dahil yung basura mismo nagdudulot ng pollution yan. totoo nga po yun. Kaya nga ilalagay doon sa walang magrereklamo at saka hindi magrereklamo yun kasi ilalagay sa lugar na kung saan malayo at di makaabot, di makaapekto. Kaya nga po, ginagawa na ng paraan para masolusyonan at wala nang magreklamo. Dahil nabutas na nga po ang ozone layer. Kaya tuloy-tuloy po ang pag-init. Bakit nabutas? Katulad ng kinikwento ko kanina na ang landfills ay hindi solusyon kundi pollution lalo.
contamination ng air, ng ground, ng water. Kaya ang ating mga iniinom tubig hindi na safe. Bumibili man tayo ng tubig, meron ding halong tinatawag na chemicals para wag lang tayong maano. Pero ang chemicals, pagka laging pumapasok sa katawan ng tao, ano mangyayari sa tao? Kaya kailangan maibalik sana natin at maibsan ang dating nagkaroon na ng wasak na ozone layer.